Umiling si Blake, Diyos ko walang kwenta ka, ang malaking kumpanya tulad ng consortium ay napupunta sa headlines kahit na ano ang gawin nila, paanong hindi mo alam ang tungkol dito? Walang kwenta ka talaga. Isang tamad na tambay lang siya. Walang punto na sabihin ang lahat ng ito sa kanya, tumingin ng panunuya si Miranda kay Peter. Galit na sinabi din ni Jackson kay Peter, wala kang ibang alam kundi ang kumain, mas mabuti na ang lumayas ka at wag mo na kaming ipahiya. Sa sobrang galit ni Peter ay tumawa siya. Naiisip niya kung ano kaya magiging reaksyon nila kapag nalaman nila kung sino talaga siya. Mabuti na lang, itinago niya ang tunay na pagkakakilala niya sa oras na yon. Kung hindi, hindi niya makikita ang mga kulay nila. Pagkatapos, ang mga katulong ay nagsimulang maghiyan sa mesa ng iba't ibang masarap na pagkain. Makalipas ang ilang sandali, sinabi ni Jackson Mr. Woods, sumama ka sa amin ng tanghalian, sige, tumayo ng mabagal si Blake, nakakapit si Jasmine sa braso ni Blake habang naglalakad papunta sa hapagkainan. Tumingin si Peter sa oras, 10:00 pa lang hindi ba't maaga pa para sa tanghalian. Wala kang alam, si Mr. Woods ay isang guest of honor natin, nararapat lang sa kanya ang pinakamabuti mula sa atin, ang sigaw ni Jackson. Mapang lady ng ekspresyon ni Miranda, wala kang lugar dito, kumuha ka ng pagkain sa kusina kung gusto mong kumain, wala ring pakialam si Jasmine kay Peter, sa sobrang higpit ng yakap niya kay Blake ay halos maging isa na silang dalawa. Ngumisi ng malamig si Peter, klaro na sinasadya siyang pahirapan ni Jasmine upang siya ang makipag-divorce dahil sa kahihiyan at aalis siya nang walang matitira sa kanya. Plano niyang umalis na walang matitira sa kanya, pero nagbago na ang isip niya. Gusto pa rin ni Peter na magbigay sa kanila ng huling test, kaya sinabi niya ng mabagal, alam ko kung anong balak mong gawin, heto kaya. Ibalik mo sa akin ang $10 million na ibinigay ko sa iyo noon, at papayag ako sa divorce, ano sa tingin mo? Nagbibiro ka ba? Nagalit agad si Miranda, inaasahan mo bang libre ang pagtira mo kasama namin ng 3 taon? Kailangan ulit magpakasal ng anak ko dahil sa'yo, hindi ba't kailangan niya ng kabayaran dahil dito? Binibigyan ka namin ng madaling paraan para umalis nang di humihingi ng pera mula sa'yo, walang hiya ka para humingi ng pera mula sa amin. Ngumisi din ng malamig si Jackson, ang mga Willow ay naging mabait sa'yo, bilangin mo ang mga biyaya sa'yo. Peter, magandang matuto kung kailan ka dapat umatras, nararapat kami ni Mr. Woods para sa isa't isa, gusto mo bang ipakita namin sa'yo na bagay talaga kami sa isa't isa bago ka umalis? Ang walang hiya na sinabi ni Jasmine. Dismayado talaga si Peter. Hindi talaga patas ang mundong ito, maraming ugali ang bawat tao. Nagbago na ang plano niya dahil sa kanyang malaking pagkadismaya. Hindi na siya nagmamadali para makipag-divorce, magbibuo siya ng isang malaking business empire mula sa Dasha, at magiging madali lang ito mula sa kanya, gusto niyang makita ang mga pagmumukha ng mga Willow at ni Mr. Woods kapag dumating ang panahon na yon. Enjoy kayo sa tanghalian, magpapahinga muna ako, ang sabi ni Peter bago sa tumalikod at umakyat. Sinabi ni Jasmine, kalimutan mo na siya Mr. Woods, kumain na tayo, habang nagsasalita siya, sinabi niya ng isang kutsara ng pagkain sa bibig ni Blake. Bumalik si Peter sa kwarto niya, ngumisi siya habang nilalabas niya ang phone at tumawag siya sa isang number. Boss, naalala niyo na po ulit kami. Ang babaeng ito ang palagi niyang pinagkukunan ng impormasyon dati, ang pangalan ng babae ay Layla Chester, isang genius hacker at elite sniper, sa sandaling ito, nasa isa siya sa pinakamalaking branch ng Cape Consortium sa ibang bansa. Layla, pupunta ba ang Cape Consortium sa Sichertown? Dumiretso sa punto si Peter. Opo, desisayon po ito ng iba, sinabi niyo po sa amin na kami na lang po ang bahala sa security at hindi makialam sa mga operasyon. Mabuti, sabihin mo sa akin ang address, at ipakausap mo sa akin ang namumuno. Sabihin mo sa kanya na gusto ko makipagkita sa kanya para makipag-usap, sabihin mo sa kanya na hintayin ako. Okay po boss, ang lahat ng impormasyon ay isesend na sa phone nyo, ipapaalam po namin sa taong namumuno. Ibinaba ni Peter ang phone, huminto aya ng ilang sandali bago siya lumabas. Habang lumampas siya sa sala, tinanong ni Jasmine, saan ka pupunta? Meron akong kailangan gawin, ang kalmadong sinabi ni Peter. Tumawa si Jasmine, ano man ang kailangan mong gawin? Nakakatawa naman, mag-impake ka na at lumayas ka na. Ngumiti ng maliit si Peter nang hindi nagsasalita, magbabayad si Blake at ang mga Willow dahil ipinahiya siya ng mga ito, hayaan niya lang maging mayabang ang mga ito habang may oras pa sila. Pagkatapos naglakad si Peter palabas ng Willow Mansion. Sa headquarters ng Sichertown branch ng Cape Consortium. Nakaupo si Seofie Eve sa opisina niya sa top floor ng kumpanya, kabadong-kabado siya. Sinabihan siya ng headquarters na ang tunay na boss ng Cape Consortium ay andito para kausapin siya.
Ngayon niya lang nalaman na ang boss ng malaki at makapangyarihan na consortium ay nasa Town at hinahanap siya nito para kausapin. May PhD siya sa finance at may tutoring siya na matalino talaga. Ngunit kinakabahan pa rin siya sa pagkikipagkita ng isang world-class boss. Sinabihan niya ang front desk sa oras na matanggap niya ang phone call at tingnan niya ang sarili niya sa salamin ng paulit-ulit para sigurado siya na maayos ang lahat. Pagkatapos, nagsimula ang mahirap na proseso ng paghihintay. Sa sandaling ito, si Peter ay nasa front desk at pumunta sa elevator papunta sa opisina ni Faye. Tumayo ang secretary sa pinta upang tanungin kung sino siya. Nang malaman ito, mabilis siyang dinala ng secretary sa opisina. Tumayo si Faye nang mapansin na may taong pumasok, ngunit nalito agad siya. Imposible na siya ang big boss sa likod ng Cape Consortium, walang tao na ganitong batang edad ay magkakaroon ng sobrang daming pera. Kayo ay, ang maingat na tanong ni Faye. Ang pangalan ko ay Peter Pan, habang sinasabi niya ito, umupo siya sa sofa ng biglaan. Nalilito si Faye, at hindi siya makapaniwala. Pinigilan niya ang gulat, personal siyang nagbigay ng tsaa kay Peter bago siya yumuko, ikinagagalak ko po na makikilala kayo boss. Tiningnan ni Peter mula ulo hanggang paa si Faye. Si Faye ay isang napakagandang babae nasa edad na 30s, at klaro na alam niya ang kanyang ginagawa, suot ang business attire, may nakakaakit na aura na isang mature na babae. Bumikis ang tibok ng puso ni Faye dahil sa tingin ni Peter, ngunit nanatili siya sa lugar dahil wala siyang lakas ng loob para kimilos. Mabilis na tumingin palayo si Peter at tinanong niya, nabalitaan ko na mag-i-invest kayo sa Woods Corporate, tama ba? Mabilis na nag-isip si Faye para siguraduhin ito bago siya tumango, opo boss. Ganun ba, may kailangan akong gawin mo, tanggalin mo ang kapangyarihan ng Woods Corporate sa loob ng 1 linggo at dapat maraang buong kontrol ang Cape Consortium sa kanila, kaya mo ba ito? Naging awkward ang ekspresyon ni Faye, madali kontrolin ang Woods Corporate, ang investment ng Cafe Consortium sa kanila ay malaki na para ituring na major shareholder, gayunpaman, ang gawin ito sa loob ng 1 linggo ay mahirap. Gayunpaman, pagkatapos itong pag-isipan ng saglit, sinabi ni Faye, okay po, boss, gagawin ko po ito. Anong klaseng professional siya kung nabigo niya ang boss sa unang pagkikita nila? Tumango ng kontento si Peter, mabuti yun lang ang lahat sa ngayon, may ibang trabaho pa ako sa iyo sa mga susunod, gawin mo ang makakaya mo, hindi mo ako kailangang hanapin, gusto ko maging sekreto ang pagkakakilanlan ko. Pagkatapos itong sabihin ay tumayo na si Peter para umalis, nakatayo ng tulala si Faye, hindi niya kayang kontrahin ang sinabi sa kanya. Gayunpaman, nang buksan ni Peter ang pinto, may isang lalaki na bumunggo sa kanya ng una ang ulo, ang lalaki tumangala at nakita niya si Peter bago sinigaw ng lalaki, bulag ka ba? Mag-iingat ka sa dinadaanan mo. Abangan ang part 3.